Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na pati ang mga puno ay hindi nakakaligtas sa mga misteryosong pangyayari sa kanila? Kaya mula sa isang quiver tree, na tila ba ay parang sa sci-fi movie lang natin makikita, hanggang sa mga puno na buluktot na kinatatakutan ng maraming mga tao ay pag-usapan natin. Ang 10 nakakakilabat na puno na hindi mo aakalaing totoo pala. Kaya kung handa ka nang makita sila ay simulan na natin. Number 10, Quiver Tree. Sa Timog Africa, lalo na sa Namibia at South Africa, matatagpuan ang isang kahangahangang puno na tinatawag na Quiver Tree. Ang puno na ito na isang uri ng aloe ay tumutubo sa mga dolerite rock formations at maaaring umabot ng higit sa 9 metro ang taas. Ang Quiver Tree ay kilala hindi lamang dahil sa taas nito, kundi pati na rin sa haba ng buhay nito na umaabot ng mahigit 300 taon. Napakahalaga ng Quiver Tree sa Namibia na makikita ito 50 centavos na barya ng bansa. Ang mga katutubong San people ay gumagamit ng hollow branches ng puno na ito bilang quivers para sa kanilang mga palaso. Bukod sa pagiging simbolo ng kultura, ang Quiver Tree ay may natatanging kakayahan na mag-amputate ng sarili nitong mga sanga upang makatipid ng tubig at alisin ang mga bahagi nitong may sakit. Ang kakaibang adaptasyon na ito ay nakatutulong sa pagpapahaba ng buhay ng puno. Para makita ang mga kahangahangang puno na ito ng malapitan, maaaring bisitahin ang Quiver Tree Forest malapit sa Keetmanshoop sa Timog Namibia, kung saan tila isang kakaibang kagubatan ng mga alien ng mga ito. Number 9, Banyan Tree. Ang puno ng banyan o ng balete ay kilala sa kakaibang paraan ng paglago nito. Sa halip kasi na tumubo ng tuwid pataas gaya ng karamihan ng mga puno, ito ay tumutubo ng patagilid at pataas na nagbibigay daan upang masakop nito ang isang malawak na lugar. Minsan, umaabot sa laki ng isang bloke ng lungsod. Ang maugat ng balete ay bumababa mula sa mga sanga at nagiging matibay na haligi na nagbibigay ng ilusyon na ang puno ay naglalakad. Dahil dito, tinatawag din itong walking tree o strangler fig. Ang pattern ng paglago nito ay nagre-resulta sa isang makapal na canopy na nagbibigay ng malalim at tirahan para sa iba't ibang uri ng hayop. Bukod sa pisikal na kagandahan, ang puno ng balete ay may malalim na simbolong kahulugan. Sa India kasi, tinuturing itong sagrado ng mga Hindu at madalas makita malapit sa mga templo kung saan nagiging lugar ito para sa meditation at mga seremonyang espiritual. Ngunit noong panahon ng kolonyal na pamumuno ng mga British, ginamit ang mga puno ng balete upang bitayin ng mga residente kaya't nagkaroon ito ng masalamuot na ugnayan sa kasaysayan ng India. Matapos makamit ang kalayaan, naging pambansang puno ito ng India na sumisimbolo ng katatagan at pagkakaisa. Ang malawak nitong sistema ng ugat ay isang metaphor para sa pagkakaisa at lakas, mga katangiang mahalaga sa kultura at espiritual na landscape ng bansa. Number 8, Taproom Tree. Sa Siem Reap, Cambodia, matatagpuan ang kamanghamanghang Taprom Temple na kilala sa mga pambihirang puno ng Taprom, lalo na ang strangler fig species na Ficus gabosa. Ang mga punong ito na matatagpuan sa mga tropikal na rehiyon ng Southeast Asia tulad ng Cambodia, Thailand at Malaysia ay unti-unting lumago at pumupulupot sa mga guho ng templo sa loob ng maraming siglo. Ang kanilang mga ugat at sanga ay bumabalot sa mga istruktura na lumilikha ng isang kahangahangang tanawin na dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabila ng kanilang kahangahangang itsura, ang mga puno ng Taprom ay maselan at nangangailangan ng maingat na pangangalaga. Ang UNESCO ay kinilala ang kahalagahan ng Taprom Temple at ang mga puno nito sa pamamagitan ng pagdeklara dito bilang isang World Heritage Site na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kombinasyon ng kalikasan at kultura. Ang pagsuporta sa mga pagsisikap na pagreserba sa mga ganitong puno ay makatutulong upang masiguro na mananatili ang mga kamanghamanghang tanawin na ito para makita pa ng mga susunod na henerasyon. Number 7, Baobab Tree.
Ang mga puno ng baobab na kilala rin bilang upside-down trees ay kakaibang mga species na matatagpuan naman natin sa Madagascar, mainland Africa at Australia. Sa kabila ng pagkakaiwalay ng mga kontinente mahigit 100 milyong taon nang nakalilipas, may siyam na iba't ibang uri ng baobab na may magkakatulad na katangian. Ang mga punong ito ay maaaring tumubo hanggang 100 talampakan ng taas at may malalaking puno na umaabot pa ng 36 na talampakan ng lapad. Ang ilang mga natatanging halimbawa ay may circumference na umaabot ng 154 na talampakan. Ang eksaktong edad ng mga baobab ay mahirap matukoy dahil sa pagkupas ng kanilang growth rings. Ngunit, ang radiocarbon dating sa mga patay na puno ay nagpakita ng edad na hindi bababa sa 2,000 taon. Ang mga baobab ay kilala sa kanilang malalaking puno na nag-iimbak ng hanggang 32,000 gallons ng tubig na nagbibigay daan sa kanila na mabuhay sa matagal na tagtuyot. Sa kasamang palad ng pagbabago ng klima ay nagdudulot ng malaking banta sa mga sinaunang higanteng ito. Maraming pinakamatandang puno ang namatay sa mga nakaraang dekada dahil sa kakulangan ng tubig na nagdudulot ng pangamba tungkol sa kanilang kinabukasan. Ang pagkawala rin ng mga likas na yaman na ito ay magiging isang malaking trahedya sapagkat ang mga baobab ay hindi lamang kahanga-hanga sa kanilang laki kundi nagsisilbi rin bilang mga buhay na koneksyon sa ating kasaysayan. Number 6. Bristol Cone Pine. Sa mga kabundukan ng Utah, Nevada at silangang California, matatagpuan ang kahanga-hangang mga puno ng Bristol Cone Pine na kilala sa kanilang pambihirang tibay at habang buhay. Hindi tulad ng kanilang matataas na kapitbahay na sequoia, ang mga Bristol Cone Pine ay mukhang baluktot at hubad, hugis ng libo-libong taon ng matinding panahon. Ang mga punong ito ay may kakayahang mabuhay ng 3,000 hanggang 4,000 taon at ang pinakamatandang kilalang halimbawa ay umabot na sa 5,070 taon. Ang kanilang kakayahang mabuhay sa malupit na kondisyon tulad ng nagyayalong temperatura, tuyong lupa at malalakas na hangin ay isang patunay ng kanilang kahanga-hangang adaptasyon. Ang lihim ng kanilang mahabang buhay ay nakasalalay sa kanilang natatanging estratehiya sa kaligtasan. Sa halip kasi na mabilis na paglago, ang mga Bristol Cone Pine ay nagpo-focus sa pag-iimbak ng enerhiya at pagsasara ng mga regular na proseso ng halaman. Ito ang dahilan kung bakit madalas silang nagmumukhang patay na, ngunit ito rin ang nagiging susi sa kanilang kaligtasan. Number 5. Dragon's Blood Tree. Ang Yemeni Island ng Iskotra ay tahanan ng kamanghamanghang Dragon's Blood Tree. Ang puno na ito ay kapansin-pansin dahil sa kanyang payong na hugis na canopy at matangkad, payat na puno. Ang mga saka nito ay paulit-ulit na naghahati na nagre-resulta sa isang natatangi at kaakit-akit na istruktura. Tumutubo ang mga dahon nito pataas, tila inaabot ang langit. Ang kakaibang hugis ng puno ay hindi lamang nagbibigay sa kanya ng natatanging anyo, kundi tumutulong din sa pagkuha ng moisture mula sa hangin na mahalaga sa tigang na klima ng Socotra. Ang natatanging katangian ng Dragon's Blood Tree ay ang malalim na pulang dagta nito na parang makapal na dumadaloy na dugo. Ang mga bunga ng puno ay natatakpan din ng malagkit na substansya nito na nagdaragdag sa kakaibang alindog nito. Ayon sa mga lokal na alamat, ang dagta na ito ay minsang ginamit upang mahuli ang mga kinatatakutang dragon. Sa loob ng maraming siglo, ang dagta ay pinapahalagaan para sa iba't ibang gamit, kabilang ang varnishing ng mga violin, pagkulay ng lana, paggawa ng pandikit at sa mga homeopathic na gamot para sa mga katangiang pagpapagaling na nakukuha nila mula dito. Number 4. Battle Tree. Ang battle tree na kilala sa scientificong pangalan na Branchiton rupestris ay isang natatanging puno mula sa Australia na madaling makilala dahil sa kanyang puno na hugis na bote. Ang puno na ito ay kayang mabuhay sa iba't ibang kapaligiran, mula sa malamig na bahagi hanggang sa tigang na gitnang disyerto. Ang malapad na puno nito ay dinisenyo upang mag-imbak ng tubig na nagbibigay daan dito na makaligtas sa matagal na tagtuyot. Sa panahon nga ng tagtuyot, ang battle tree ay nagtatanggal ng mga dahon upang makatipid ng tubig. Sa tag-init, namumulaklak ito ng mga pink o puting bulaklak na umaakit ng mga pollinator na nagdudulot ng saya sa mga tao at hayop.
Bukod sa kanyang kakaibang anyo at kakayahan, ang battle tree ay may malaking halaga para sa mga Aboriginal na komunidad sa Australia. Ang mga bato nito ay mahalagang pagkain at gamot at madalas na inihahanda bilang merienda o ginagawang harina para sa paggawa ng tinapay na tinatawag na Johnny Cakes. Ang mga bato ay maaari ring i-roast bilang kapalit ng kape. Ang kahalagahan ng battle tree ay hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa praktikal na gamit nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Aboriginal. Number 3. Giant Sequoia. Ang mga higanteng sequoia ng hilagang kanlurang Estados Unidos, kilala rin bilang California Redwoods, ay mga puno na nagbibigay ng nakamamanghang tanawin. Ang kanilang kakaibang cinnamon na pulang balat at taas na umaabot ng hanggang 100 metro ay naglalagay sa kanila sa talaan bilang pinakamataas na species ng puno sa buong mundo. Ang pinakamatangkad na kilalang puno na tinatawag na Hyperion ay may taas na 116 na metro. Bukod sa kanilang taas, ang mga sequoia ay kilala rin sa kanilang kahabaan ng buhay na umaabot ng hanggang 3,500 taon. Ang kanilang tibay laban sa sunog sa kagubatan, root rot, at tagtuyot ay nagbibigay daan sa kanila na mabuhay ng libo-libong taon. Ang makapal na balat ng mga sequoia ay mataas ang resistensya sa apoy na nagpoprotekta sa mahalagang bahagi ng puno mula sa pinsala. Sa kabila ng mga banta, ang mga ito ay bihirang maging sanhi ng pagkamatay ng puno at sa halip nakatutulong pa sa pag-alis ng mga kalaban at pagbabalik ng mga nutrisyon sa lupa. Ang malawak din ng mga ugat ng sequoia ay nagbibigay ng katatagan at kakayahan na mag-access ng tubig at nutrisyon sa malawak na lugar. Number 2. Kapon Tree. Sa Timog Amerika at Kanlurang Afrika matatagpuan ang kahangahangang puno ng kapon. Ang mga punong ito ay maaaring umabot ng taas sa hanggang 250 talampakan na may malalaking puno na umaabot ng 10 hanggang 20 talampakan ng diametro at may malalim at matibay na mga ugat. Ang kapon tree ay may kakaibang paraan ng pagpapakalat ng mga binhi. Ito ay nagbubunga ng mga seed pods na umaakit ng mga partikular na hayop. Ang mga pods na ito ay puno ng mga binhi na nakabalot sa malabulak na material na nagpapadali sa kanilang paglapit. Ang mga hayop na nakikisalamuha sa mga pods ay maaaring kumain o madikit ang mga binhi sa kanilang katawan na nagre-resulta sa pagkalat ng mga ito sa iba't ibang mga lugar. Partikular na umaasa ang kapon tree sa mga paniki para sa gawaing ito. Ang mga binhi ay tumutubo sa pinakamataas na mga sanga ng puno, nakabalot sa puting malabulak na material na nagpapadali sa paglipat kasama ng mga paniki. Habang lumilipad ang mga paniki, hindi nila sinasadyang ikalat ang mga binhi na nagtitiyak ng pagpapalaganap ng mga bagong puno sa kalupaan. Sa Amazon, ang mga puno ng kapon ay mahalaga sa ekosistem at lokal na ekonomiya. Ang malabulak na material na nakapalibot sa mga binhi ay mahalaga sa mga komunidad. Madalas kasi silang ginagamit sa paggawa ng mga unan, kutsyon at insulation. Number 1. Crook Forest of Grafino. Sa rehiyon ng West Pomerania sa Poland, matatagpuan ang kilalang Crook Forest ng Grafino, isang kagubatan na puno ng mga pine tree na may kakaibang baluktot sa kanilang mga puno. Ang misteryosong kagubatan na ito ay kilala sa buong mundo dahil sa kanyang natatanging tanawin na nilikha noong 1930s. Maraming teorya ang nagsikap ay paliwanag kung paano nabuo ang mga baluktot na punong ito. Isa sa mga popular na paliwanag ay sinadyang baluktutin ng mga puno upang makagawa ng mga kurbadong kahoy para sa muebles o construction. Bukod dito, may mga naniniwala rin na ang Crook Forest ay isang artistikong proyekto na ginawang isang buhay na eskultura ang kalikasan. Ang iba ay nagsasabi na ang mga puno ay ginamit para sa paggawa ng mga natatanging barko na nagpapakita ng katalinuhan ng tao. Pero hanggang ngayon, ang Crook Forest ay patuloy na dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sabik na makita ang mga kamanghamanghang puno na ito at maranasan ang kanilang kakaibang kagandahan.